ito ho ang passage natin. Lucas chapter 12 verse 43 to 48. Yan ho ay tungkol sa dalawang uri ng alipin. Ano? At ang mensahe po natin ngayong araw na to ay pinamagatan ko pong ang gagawin ng Panginoon sa kanyang mga lingkod o alipin na tapat at di tapat. Sabi po dito, lahat ng katulong o lingkod ng isang tao o amo ay hindi magkakatulad ng ugali. Okay, tama po ba? Sa mga magulang na lang, hindi lahat ng anak mo pare-pareho ng ugali, hindi magkakatulad ng kakayanan at maging ng katapatan, kaya naman iba-iba rin ang mga bagay na gagawin niya sa mga ito. So dahil magkakaiba ho ang ating katangian, ugali, katapatan, darating ang panahon, iba-iba rin ho ang ating mararanasan. Pero ho, ang good thing doon, isa lang ho ang huhukom o huhusga sa atin. Yes, maaaring husgahan tayo ng tao sa paligid natin, pero isa lang ang tunay na hukom. Siyang hukom ng mga hukom. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay po. Punta tayo dito sa ating hong... Ayan. Tanong. Ano ang gagawin ng Panginoon sa kanyang mga alipin o lingkod na tapat at di tapat sa araw ng kanyang pagbabalik? So, lilinawin ho natin, ang focus ng mensahe natin sa oras na ito is about accountability at kung ano yung lahat po ng bagay na gagawin natin, meron lagi ang bunga. Tama? Kaya paalala, lahat po ng bagay na mayroon po tayo ay pananagutan po natin ito. Anong bagay ang meron ka ngayon? Pananagutan mo yan sa Diyos. Sino dito may mga ministry? May ministry ka ba? Mananagot ka dyan kay Lord. Hindi ibang tao mananagot yan. Kay Lord ka mananagot. Kasi lahat daw ng bagay na meron ka ay pananagutan mo sa Diyos. Ang ganda ng verse kanina, Colossians chapter 3 verse 17. Ano sinasabi sa Colossians? Gawin mo ang lahat para sa Diyos at huwag sa tao kasi hindi ka sa tao mananagot. Sa Diyos ka mananagot. Kaya kung may ministry ka, pagtapatan mo yung ministry mo dahil mananagot ka sa Diyos. Amen. Malinaw. Lahat ng bagay na meron po tayo ay pananagutan po natin ito. Ngayon, sabi dito ho, kaya be accountable sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Be accountable. Maging responsable tayo sa mga bagay na meron tayo dahil lahat ng bagay na meron ka, hahanapin at isusulit mo sa Diyos at sasabihin ng Panginoon, ginamit mo ba yung bagay na yan para mapapurihan ako? Okay, ano ba ang gagawin ng Panginoon sa mga tao ho, sa mga lingkod niya na tapat at di tapat? Marami-rami ang puntos natin ho. May 4 ho tayong puntos. Okay, number 1, napuntos po natin. Unang gagawin ng Panginoon sa mga lingkod o sa mga alipin niya na nag-aantay sa Kanya, number 1 niya gagawin, ang pinakamaganda dito ho, yung gantimpala. Gagantimpalaan niya ang tapat at karapat-dapat na lingkod niya o alipin niya. Sabi dito ho, yung mga tao ho o alipin na nagagantimpalaan ng Panginoon, laging handa. Yung word na laging handa, ito yung mga tao o mga lingkod ng Panginoon na sabik sa pagdating niya. Lagi niyo tatandaan, anytime babalik na si Lord, kasi according sa mga prophecy, according sa Biblia, babalik na talaga si Lord. Yung laging handa ho, may gantimpala sa Diyos, ang laging handa. Hindi porke nandito tayo sa mundo, nagtatrabaho, busy sa mundong ito, wala ka na mong paghahandang gagawin, dapat lagi ka pa rin prepare. Anytime, babalik si Lord. Okay, kaya yung mga tao laging handa, laging sabik sa pagdating ng Panginoon, ano man ang season ng buhay, hindi ka dapat manghina. Pangalawa, gumaganap ng tungkulin. Habang nandito tayo sa sanlibutan bilang mga Christian, ano ba dapat ang ating mga dapat kong ginagawa? Huwag niyo kakalimutan, hindi porke po ang buhay natin, alam na natin ang routine o cycle ng buhay natin, wala na ho dapat tayo idagdag. Hindi po, lagi tayo magdagdag ng spiritual na bagay na makatutulong para ho sa ating ginaganap na tungkulin. May pananagutan tayo sa Panginoon. Tayo, mga Kristiyano, ay may pananagutan sa Diyos at ang pananagutan natin i-share ang mabuting balita ni Jesus. Amen po ba? Laging handa, yan na may mga blessing kay Lord, yung laging handa, gumaganap ng tungkulin. Ano yung tungkulin mo ngayon? Ganapin mo dahil may blessing dyan, kapatid. May blessing po dyan. Okay. Okay, tuloy natin ho, sabi ng Panginoon, bibigyan niya ito ng promotion, yun ang unang reward. May promotion. Sabi dito ho, pamamahalain niya ito sa kanyang mga ari-arian, at yung word na pamamahalain, isipin niyo mga kapatid, yung word na pamamahalain, hindi ka pagkakatiwalaan ng CEO, ng pinakamayamang tao sa mundong ito. Ang magbibigay sa iyo ng tiwala ay yung Panginoon na may-ari ng langit at lupa. Gaano ka blessed ka? Ang tawag ko doon ay ultimate reward.
Amen po. Katumbas ho niyan, yung reward na sinasabi dito ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, na ibibigay niya sa mga taong handa at gumaganap ng kanyang tungkulin, ang katumbas ho niyan, eternal dwelling place kasama ni Lord. Amen po ba? Ang blessing ng mga taong laging handa sa pagbabalik ng Panginoon, gumaganap ng tungkulin, ay habang buhay na napagkasama ni Jesus sa langit. Habang buhay. Ano, sabi dito, ipopromote niya, pagkakatiwalaan ng Panginoon ang lahat niyang pag-aari. Sabi ko dito, ang terminology na ginamit ko, ang tindi po nun. Yung pagkatiwalaan ka nga lang po ng amo mo, ay isa ng blessing. Ito ho, hindi lang mo basta ipagkakatiwala sa iyo yung isang part, o isang home dominion, o isang home pag-aari ng amo, kundi lahat ng kanyang portion, ng kanyang possession, ipagkakatiwala niya sa atin. Ano po yun? Kaharian. First points pa lang natin. Gagantimpalaan ng Panginoon yung mga lingkod o alipin niya na sabik at gumaganap ng kanyang tungkulin. Kumusta ang iyong ministry ngayon? Pastor, sa church wala akong ministry, walang problema. Pero kumusta ang ministry mo sa bahay? Ministry mo ang bahay. Ministry po sa may asawa, ministry mo ang asawa mo. Sa may mga anak, ministry mo ang anak mo, kumusta ang ministry mo sa pamilya mo? Diba? Natanong mo ba natin yan? May ministry tayo sa ating mga magulang, sa mga anak, at maging sa bahay. Pakalawang points po. Okay, so, maganda kanina yung bungad sa atin. Yung una hong gagawin ng Panginoon sa kanyang mga lingkod o alipin, una gagantimpalaan niya, pero may mga sad na katotohanan o reality. Yan po yung pangalawa, parurusahan niya ang alipin o lingkod niya na di tapat sa kanya. Ano ang katangian ng mga yan? Hindi handa. Tama, kabalitaran po yan. Sabi dito ho, okay, hindi handa. Yung word na hindi handa, hindi sasabik sa pagbabalik ng kanyang amo. Yung amo dito ho, pag nabanggit natin yung word na small p po kasi yan, yung pag binasa niyo ang Bible, small p, ibig sabihin tao yung tinutukoy sa word na Panginoon, pero yung Panginoon na tinutukoy dyan, o master, o amo, si Jesus po yan. Ay sino yung tinutukoy na alipin, o servant? Tayo po yan, bilang mga Kristiyano. Okay? Parable po yan, dahil tanong yan ni Pedro sa Panginoon, Lord, sino po ba yung mga alipin na handa? Sabi ng Panginoon kay Pedro, okay, hindi niya sinagutan direct, sabi ng Panginoon, ito yung talinghaga. May isang Panginoon at may isang alipin. Sabi ng Panginoon, ako ito at kayo yan, ngayon uunawain natin. So, pangalawang ginawa ng Panginoon sa mga alipin niya, yung mga hindi handa ay parurusahan niya. Pangalawa, yung malupit sa kapwa niya alipin. Okay? Ano yung word yan na malupit? Sabi dito sa Lucas chapter 12, 45 to 46, ngunit kung sasabihin ng alipin iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, buong lupit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwain. Okay, tandaan na, ang pangalawang alipin, dalawang uri ng alipin na pinag-uusapan natin. Yung unang alipin, yung handa at sabik sa pagbabalik ng Panginoon. Pangalawa, yung hindi handa at parang gusto na niya talaga huwag bumalik si Lord. Okay? Malupit sa kapwa niya alipin, sabi dito, nagpakasasa sa makamundong mga bagay, katumbas po niyan, sabi dito, nagpakasasa sa mga makamundong mga bagay, yung nasa o hilig ng laman. Naglasing. Binugbog niya yung mga kapwa niya, mga lingkod, at dahil ang tingin niya sa sarili, ako yung mayordomo, ang pinakamataas na nakatungkulan ng isang alipin ay mayordomo, ang tingin niya sa kapwa niya alipin ay mga maliliit na tao lang, pinagbubugbog niya, meaning, naging mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tandaan po natin, sa harapan ng Panginoon, pantay-pantay lang tayo. Wala hong, pagharap ko sa Panginoon, hindi ako pastor. Pagharap nyo sa Panginoon, hindi lang kayo, pare-pareho lang po tayo. Tama? Pagharap natin sa Panginoon, pagharap natin lahat sa Panginoon, halimbawa ho, may doktor sa atin, sa ating simbahan, nagkaroon tayo ng miyembro na doktor. Pagharap niya sa Panginoon, at sasabihin ng Panginoon sa kanya, well done, my good and faithful, hindi sasabihin doktor. Hindi sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful, doktor. Hindi niya sasabihin yon. Hindi niya rin sasabihin principal. Hindi niya rin sasabihin ano pa mga tataas na katungkulan, pero sasabihin lang ng Panginoon, well done, my good and faithful servant.
come, join into my happiness. Sabi niya. Pare-pareho tayong serve at nahaharap kay Lord. Kaya nga, gampanan natin ang tungkulin natin sa Panginoon, tayo po lahat ay lingkod ng Panginoon. Si pastor po ay pastor ng simbahan. Kung ikaw po ay usher, alam mo bang pareho lang tayo naglilingkod? Pastor, ako'y taga-map lang ng church. Alam mo bang pareho lang tayo naglilingkod? Kapag hindi ka masaya sa ginagawa mo, titingnan mo ang sarili mo maliit lang. Pero katulad ng sinabi kanina sa verse, lahat ng gagawin natin, wag natin gawin sa tao, gawin natin kay Lord. Pare-pareho lang ang katumbas na. Amen po ba? Amen. Okay, pangatlong puntos, pananagutin niya ang kanyang mga likod o alipin batay sa kanilang mga ginawa ayon sa kanyang kalooban. Okay, papunta na tayo sa dulo. Sabi dito, una niyang pananagutin yung mga taong alam ang kanyang kalooban, pero, yung nakakaalam ng kalooban ni Lord pero nagpabaya at ayaw tumupad. Pananagutin ng Panginoon yung mga lingkod niya na alam ang will ng Diyos pero hindi niya ginagawa yung will ng Diyos. Ito ho yung isang nakakatakot na senaryo. Pag humarap tayo sa Panginoon, alam natin ang kalooban ng Diyos pero hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, then wag na tayo mag-expect ng gantimpala dahil ang kabaliktaran ng gantimpala, parusa. Ayaw ng Diyos, parusahan ng mga lingkod niya, maniwala kayo, ayaw niya. Kaya lang yung mga lingkod niya, hindi pare-pareho ng ugali. May tapat at may hindi tapat. Okay? Hindi nakakaalam, pangalawang likod niya, hindi nakakaalam pero nagkulang, parurusahan ng magaan, may parusa pa rin, sabi dito. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito ay parurusahan ng mas mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay parurusahan lamang ng magaan. Pero ang equivalent mo ng parusa, pag sa Diyos nahaharap, pare-pareho lang. Okay, literally speaking po, pag sinabi ho, alam nyo, literally speaking, pag binasa ho yan, nang hindi ho natin palalalimin, ang parusa na sinasabi po dyan ay pamalo o latigo. Noong panahon, pag dumating ang amo at hindi ginanap ng kanyang alipin ng kanyang mga utos, hinahagupit po. Hinahagupit ng matindi, kung matindi ang kasalanan, at hinahagupit ng mild, kung mild lang ang kasalanan. Pero sa Diyos, babalikan ko lang, pareho ho siyang parurusahan. Okay, tapusin na natin. Okay, last po na points natin, pananagutin niya ang kanyang mga lingkod o alipin sa mga bagay na kanyang ipinagkatiwala. Sino dito ho yung may ganito na? Ang binigyan ng marami. Kumusta ang buhay mo ngayon? May marami ka na ba? Sabi dito ho, ang binigyan ng marami ay hahanapan o pananagutin sa marami. Masaya hindi? Parang hindi kayo makasagot. Dapat pareho masaya. Kasi pinagkatiwalaan ka ng Diyos, ibig sabihin, ganun yung status mo na. Tandaan nyo, hindi ka pagkakatiwalaan ng Panginoon kung hindi mo kaya. Tama? According sa Biblia, balikan natin yung Mateo, yung mga pinagkatiwalaan ng salapi ng kanilang amo, pinagkatiwalaan ng una, 1,000. Pangalawa, 2,000. Yung isa, 5,000. Bakit pinagkatiwalaan yung 5,000 ng 5,000? Kasi katiwa-tiwala siya doon. Yung 2,000 ay, yun lang ang kaya niya. Yung 1,000, ganun lang ang kaya niya. Hindi ka hanapan ng Panginoon ng isang bagay na hindi mo kaya. Okay? Ang binigyan ng marami ay hahanapan o pananagutin ng marami. Ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay, talento, yaman, ay pananagutin sa mas lalong maraming bagay. Huwag kayo mainggit doon sa may marunong kumanta, marunong sumayaw. Lahat ng talento mayroon siya, pero hindi siya naglilingkod sa Diyos. Huwag kayo mainggit sa mga taong yon, matindi ang parusa niya sa Diyos. Bakit? Hindi niya ginamit yung talento na bigay ng Diyos sa kanya, pero pinagamit niya sa mundo. Tama? Nagugulat pa kayo ngayon? Marami ng mga artista, nagkikristiyan at ginagamit na yung kanilang boses sa Panginoon. Alam na nila, nabasa na nila sa Bible. The moment na nanghina ka kapatid, balikan mo, kanino ka kasi nakakapit? Kanino ka kasi nakaangkla? Bakit di na kay Jesus? Kung hindi na kay Jesus ang angkla ng iyong buhay, marami ng bagay ang manghihina sa iyo. Pero tayo mga Christian, sa simbahang ito, hindi nauubos ang pagsubok, pero hindi nauubos ang lakas na kaloob sa atin ni Jesus. I can do all things through Christ who strengthens me. Palakpakan po natin si Lord. Alam niyo, pag hinarapan ka ng pagsubok na malaki, una mong nakakalimutan yung malaki mong Diyos. Tama?
Pag humarap sa iyo yung pagsubok, ang laki naman ito, ang laki ng pagsubok, nalimutan mong malaki pala ang Diyos sa likod. Minsan, masarap makinig sa Diyos sa panahon na nagda-doubt ka kasi papagalitan ka niya. Yun ang tunay na relasyon ng anak sa ama. Hindi proud ang Diyos pagka gumagawa ka ng mga bagay na taliwas sa Kanya, hindi siya proud na nakaganon si Lord. Yan, tama yung ginagawa mo, mali. Pag mali ang ginagawa mo, hindi siya proud. Hindi ka sasamahan ni Lord sa mga maling bagay na gagawin. Okay? Habang dumadami ang mga bagay na mayroon tayo, dumadami din ang ating pananagutan. Kapag hindi natin kayang i-handle ang isang bagay, huwag ka nang umasa na ipapahandle sa iyo ng Diyos sa maraming bagay. Amen? Agree ba tayo doon? Pag hindi ka napagkatiwalaan ng Panginoon sa maliit na bagay, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking mga bagay. Kung bakit ka pinagkakatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay ngayong taon ito, o ngayong araw na ito, o sa kasalukuyan, dahil isipin mo na pagkatiwalaan ka na ng Panginoon sa maliliit na bagay. Tandaan, walang makaiiwas sa panahon ng pagsusulit o paghuhukom ng Panginoon. Lahat ay haharap sa Kanya at mananagot base sa Kanyang mga utos at mga pinagkatiwala. Balikan ko lang kay Lord tayo mananagot. Pagharap natin lahat kay Lord, pagharap natin sa Kanya lahat, individually, hindi ho grupo. Okay? Sabi, kaya ang hamon sa atin, lahat tayo ay haharap at mananagot sa harapan ng ating Panginoon individually. Yan yung hamon. Pag humarap tayo sa Panginoon, hindi ho tayo ano tawag doon, grupo, na magsasabi sa Panginoon, Lord, papasukin niyo po siya please, hindi ikaw lang mag-isa. Kaya nga pagharap mo sa Panginoon, dito sanayin mo na. Mag-isa ka mag-devotion, mag-isa ka mag-pray. Kung hindi kaya magsimba ng isang buong pamilya, isang buong grupo, ikaw ang magsimba. Dahil pagdating sa harapan ni Lord, individual. Kahit may asawa ka, ikaw ang haharap lang mag-isa kay Lord. Hindi mo pwedeng itanggol ang asawa mo at hindi ka rin pwedeng ipagtanggol ng asawa mo para papasukin ni Lord. Kay Lord ka mananagot. Malinaw. Kaya ho mga magulang, turuan nyo yung mga anak na makipagrelasyon kay Lord. Yung anak namin, maliit pa yan, tinuturuan na namin makipagrelasyon kay Lord. Dahil hindi namin siya maililigtas. Ang kaligtasan ay individual, hindi ho grupo. Sundin natin ang kanyang mga utos, yun ho ang isa sa pinakamagandang gawin natin. Pagdapatan natin ang anumang bagay, talento na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, palaguin at pagbungahin natin ang mga ito para sa kanyang kapurihan, sapagkat ito ang bagay na isusulit at hahanapin ng ating Panginoon sa pagharap natin sa Kanya. Sabi ko po sa inyo, kung ano lang ang binigay sa iyo ng Panginoon, yan lang din ang hahanapin ni Lord sa iyo. Okay, kaya ito ho, wag kayo mag-alala, wag natin masyadong alalahanin ng mga bagay na wala sa atin, sapagkat hindi naman natin ito pananagutan. Hindi mo pananagutan ang isang bagay na wala naman sa iyo. Pero, balikan ko lang, yung isang bagay na meron ka, kapatid, sasagutin mo yan kay Lord. Ang una mong i-handle, ito, challenge sa lahat, una mong i-handle, sarili mo. Pag nawin mo ang sarili mo sa Panginoon, makakawin ka na ng iba. Kaya hindi mo mawin-win ang iba kasi hindi mo talaga nawin pa ang sarili mo. Ang demonyo hindi siya papayag na manatili ka kay Lord at magbunga. Gagawa siya ng paraan, ng kaaway para hindi ka makapagpatuloy. Yung mga taong gusto sumunod sa Kanya, yung mga ayaw sumunod kay Lord, pinilit niya ba? Ganun ho ang prinsipyo na gusto kong i-apply sa simbahan ito. Yung ayaw, wag mong pilitin. Yung gusto, mahalin mo at tutupan mo. Yung mga tao nagpupumiglas, pero mahal daw si Lord, pakawalan mo muna. Kasi pag na-encounter niyan ang mundo na mahirap, parang alibugang anak, babalik yan sana. Pag sinabi mo dapat na mahal mo si Lord, anuman ang mangyari, magpapatuloy ka kay Lord. Amen? Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Puri ng Panginoon.